Mamaya, gabi na. Aalis na si Pita na magtrabaho sa ibang lugar. Uy, ano ba naman nito? Sari-saring problemang naiisip ko. Uy, Kulas! Bakit wala kang imik dyan? Nagugutom ka na ba? Nakalimutan na nating nagmirinda. Halika, magmirinda muna tayo sa bahay ni Pipita. Marami pala akong kailangang pirmahan na papeles, Daddy. Ang araw lang ako hindi pumasok. Gabundok na ang pipirmahan ko. Nako, mapapabayaan mo na ang iyong trabaho kahit isang araw ka lang wala. Patuloy ang paglago ng ating negosyo. Kaya kahit matalo tayo paminsan-minsan sa sabong, okay lang, Daddy. Alam mo, parang sugal ang pagnenegosyo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Sweswertehin ka o kaya'y mamalasin ka. Talaga. Totoo yan, Daddy. Di ba? Naalala kong tawagan ni Nega. Namimiss yata ako ng asawa ko, Daddy. Pero bakit parang kinakabahan ako? Sagutin mo na. O kaya naman, buntis ang asawa mo. Ay sana, Daddy. Pero talagang kinakabahan ako. Hindi ko maintindihan. Nadadamay na ako sa iyo. Inom na nga lang ako ng tubig. Talagang nagutom ako, Mami. Masarap. Patro, hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi naman. Kahit gaano ako kabisi, may panahon ako para sa'yo. Nak naman. Parang hindi ka panipaniwala sinasabi mo. Kain pala tayo. Ano bang kinakain mo? Manok. Ano? Manok? Oo. Napakasarap talaga ng karne ng manok. Hulaan mo kung nasaan kami ni Mami. Sasabihin ko na lang para hindi ka na mag-isip. Nandito kami sa farm ngayon. Kasalukuyang nagpapahinga si Mami sa rest house. Ano? Nasa farm kayo at kumakain kayo ng karne ng manok? Oo, relax. Baka atakihin ka. Wala kang dapat ipag-alala. Di ba ang sabi mo, mas gugustuhin mong magalit ako kaysa pigilan kitang magsabong? Sige na. Baka naistorbo na kita. Bye. Bakit mo pinatay ang cellphone mo? Tapos na kaming nag-usap, Mami. Baka mas lalo lang siyang nervous din sa susunod kong sasabihin. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Naku, kumukulo talagang dugo ko tuwing nakikita kong mga manok na ito. Dito lang napupunta ang kanyang pera sa mga manok na ito. Tara na, Mami. Malayo pa naman ang ospital dito. Ano bang ginawa niyo sa farm? Di nakita ng manugang natin ang napakaraming manok ni Patro. Mga manok lang palang nandun. Akala ko, iba't ibang klaseng hayop. Pero gusto kong makausap si Patro. Sige, ako na lang ang kakausap sa kanya. Ano? Inaasar mo ba ako? Anong sasabihin mo sa kanya? Alam mo ba? Di sabihin kong galit ang kanyang asawa. At sasabihin kong mag-alaga na lang ng kambing doon at magtanim ng mga gulay. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Iba pa rin kapag ina ang kakausap sa anak. Kapag ikaw, hindi kanya paniniwalaan. Kasi, konsentidor kang ama.
naku, Mami. Ewan ko. Mapapagod lang kayong kakausap kay Patro. Kaya habang maaga pa, ako na ang kikilos. Ano ang iniisip mong gawin, Nega? I-develop ko yung farm. Sa bagay, wala naman akong ginagawa dito sa bahay. At kailangan ko ng malaking halaga. Kasya na kaya ang 1,000,000? Oo, kausapin mo ang iyong asawa. Baka sakaling bigyan ka. Kaya niyang ipatalo ang libu-libong halaga. Hindi ako mabigyan ng 1,000,000. Gigirahin ko siya. Maghahalo ang palat sa tinalupa. Talagang matapang ang manugang namin ito. Kapag nagalit, daig pa niya kami mga biyanan niya. Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para... Magandang umaga sa inyo, sir. Madam, kayo palang magiging amo ko. Ako si Patro. Siya naman si Nega, ang aking asawa. Nirvana ang tunay kong pangalan. Ang tawag sa akin ng aking mga kaibigan ay Nega. Kasi daw matapang ako. Hanggang yan ang nakasanayan nilang itawag sa akin. Ay, ibali, madam. Maganda ang inyong pangalan. Hindi lang sa pangalan maganda ang aking asawa. Siyempre, ang kanyang itsura din. Hindi mo na itatanong, sumali siya sa mga beauty contest nung nag-aaral pa lamang siya. Baka hindi maniwala si Pipita sa mga sinasabi mo. Noon, alam mo, Pipita, maganda ang katawan ko. Palatawa ako. Hindi gaya ngayon na madali akong magalit. Alam mo, Pipita, nung sasabihin na ang nanalo sa beauty contest, natuwa ako. Kasi sigurado nang panalo si Nega, kako. Kasi tama lahat ang kanyang sagot. Madaya yung hurado. Natalo si Nega. Ay, ganon? Oo, Pipita. Sige, para hindi na tayo magtagal. Pirmahan mo na itong kontrata. Walang problema sa sahod at benepisyo mo. Si Patro lahat ang bahala dyan, Pipita. Pero baka ilipad ng mga manok ang kanyang pera. Baka maging bato ang sahod at benepisyo mo. Huwag mo namang takutin si Pipita. Baka hindi na niya pirmahan ang kontrata. Para hindi na siya makatanggi, papirmahin mo na siya kaagad. Pero pinapauna ko na sa'yo. Sabongero ang asawa ko. Baka kung mag-away kami, madamay ka. At mapalayas ka ng wala sa oras, gaya ng dati naming katulong. Mabagal magpatakbo ng kotse si Sir Pato. Parang naglalaro lang na nang hawak sa manibela ng kanyang kotse. Umakanta kanina. Pero wala naman sa tono. Maalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni Madam Nega. Sabongero daw itong sir. Ay, baka daw mapalayas ako ng di oras. Kagaya ng bago nilang katulong. Ay, bahala na sila. Hindi ako mawawalan. Kung hindi ako makapagtatagal, iuwi ako sa amin. Marami pa naman kukuha sa akin, ewa dyan. Mabuti naman sumama ka sa akin dito sa opisina. May makakasama ako. Wala rin lang akong ginagawa dun sa bahay. Kumusta naman ang negosyo? Hindi naman tayo nalulugi dahil sa pagsusugal ni Patro. Wala namang problema. Magaling siyang magpatakbo. Diyan nga ako dilib sa kanya.
Believe din ako sa'yo, Segundo. Teka, ginagaya mo ba ako? Hindi kita ginagaya. Talagang believe ako sa'yo. Dahil konsentidor kang ama kay Patro. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang suwayin si Patro sa kanyang pagsusugal. At gusto pa niyang magalit si Meg. Kesa patigilin mo siya sa kanyang ginagawa. Hindi mo ba siya napakiusapan? Kinausap ko naman siya, pero hindi ko kayang patigilin. Ang bagal mo kasi magmaneho. Kaya tuloy, ginabi tayo sa pag-uwi. Nakakapagod. Ay, ako rin napagod. Hindi ako ang daddy para gayahin mo. Oh, talaga namang pagod ako. Parang pinalo ng matigas na bagay ang bukong katawan. Hindi kasi ako sanay na magmaneho ng napakalayo. Sige, matutulog na ako ha. Sige, magpahinga ka na. Para may lakas ka mamaya. Makapag-usap tayong mabuti. Halika na, Pipita. Dalhin mo na yung mga gamit mo. Ipapakita ko sa'yo ang magiging kwarto mo. Sumunod ka sa akin, ha? Tapos na magtulog ko ah. Umaga na pala. Gutom na ako. Makalam na ang sikmura ko. Paanong hindi ka gutom? Hindi ka naghapunan. Parang mantika ka kung matulog. Ginigising nga kita. Sarap ng tulog mo. Ano? Alam ko na. Napagod akong nagmaneho kaya nakaramdam ako ng pagod. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Ide-develop ko yung farm at kailangan ko ng 1 milyon. Ano? Napakalaking halaga naman yan. Magpapatayo rin ba tayo ng resort sa farm? Wala ka nang pakialam kung anong gagawin ko sa farm. Ay, paano na kaya ito? Mababawasan ang nakandang pang derby ko. Bibigyan mo ba ako o hindi? Ano ang mga susunod na mangyayari? Pakinggan bukas